Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas dyan sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay hindi po tungkol sa politika. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang seryosong tanong. Ano ang pwedeng maging kapalit sa batas at propesyon ng isang abogadong vlogger na panay ang personal at bastos na atake laban sa isang opisyal ng gobyerno at kasamahan sa legal profession? Mga kabaro natin, sinisiraan personal ang atake ng kapwa abogado na vlogger din. Tandaan po natin na ang pagiging abogado ay may kaakibat na mas mataas na pananagutan sa ilalim ng batas. Ang karapatan nilang magsalita ay hindi pouch na pwedeng gamitin para manira ng tao. Ngayon ay pag-uusapan po natin yung mga limitasyon ng isang abogado sa pagsasalita. Hindi porket ikaw ay abogado ay walang limitasyon ang binibitawan mong pananalita. Ang pinakapundasyon ng problemang ito ay ang panunumpa ng abogado. Meron kasi kaming tinatawag na lawyer's oath at yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Meron po kaming mataas na pamantayan bilang mga abogado. Ang isa po kasing abogado ay hindi lang ordinaryong tao. Kami yung tinatawag na officers of the court. Kami po ay mga opisyal ng hukuman at tagapagtanggol ng batas. Ibig sabihin, kahit sa social media or sa blog, dapat silang maging mahinahon o disente. Kasi mataas ang tingin sa amin ng mga tao. At hindi kami basta-basta na lamang magsasalita ng medyo may kapastusan. Ang bawat salita nila ay tumatayo hindi lang bilang kanilang sariling opinyon, kaming mga abogado, kundi bilang opinyon ng isang miyembro ng legal profession. May mga dapat kaming sinusunod, yung tinatawag nating legal ethics. At hindi kami pwedeng direktang lumabag dito sa legal ethics, otherwise kami po ay mapapagalitan at pwede rin mauwi sa suspension or disbarment ng Supreme Court. Kapag ang atake ay personal, paulit-ulit at walang kinalaman sa trabaho ng opisyal, tulad ng kunwari pagtawag sa kanya ng lasinggera, sinungaling, o pagpuna sa kanyang itsura, ito ay malinaw na paglabag sa etika. Tandaan niyo yan. Yan ay maliwanag na paglabag sa legal ethics. Ang personal na paninira ay sumisira sa dangal ng biktima at nagpapababa ng tingin ng publiko sa buong pagka-abogado. Ang Korte Suprema ay nagbigay ng babala dati na hindi pa pwedeng gamitin ang freedom of expression para magpalabas ng kasinungalingan, manira, o magdulot ng kahihiyan sa iba, lalo na yung maglalabas ka ng video ng kasama mong abogado, kasama mo sa legal profession, at tinutuya mo ang itsura at kung ano-ano pang consistent lies against this public officer and officer of the court. So, pag ganyan ang ginagawa mo, may katumbas na kaparusahan yan. So dito may tatlong uri ng legal na kahihinatnan na kakaharapin ng isang abogadong wala nang ginawa kundi
manira ng kapwa abogado. Wala na yatang ginagawa to kundi mag-vlog lang Sa administrative liability, ito yung pinakamabigat dahil ito yung tumatama sa lisensya nila, no? Yung mga abogadong medyo abusado. Sa administrative liability, tatamaan yung lisensya mo bilang abogado. So, saan idinudulog ang reklamo kapag ganyang merong isang klaseng abogado na wala nang ginawa kundi siraan, no, consistently, personal ang atake. Saan pa ka na reklamo sa Integrated Bar of the Philippines? At ano ang posibleng parusa? Pansamantalang babawiin ang lisensya niya. Siguro mga 6 na buwan, 1 taon o mas matagal, masususpend yan. Hindi siya pwedeng mag-abogado. Hindi siya pwedeng tumanggap ng kliyente at mag-appear sa korte. Yan ay parte ng kaparusahan dahil sa kanyang kabastusan. Or pwedeng ito mabigat, disbarment. Ibig sabihin, permanenteng babawiin ng Korte Suprema ang lisensya ng isang abogadong bastos. Hindi na siya makakapag-practice ng law kahit kailan. Maaaring ipataw ang suspension o disbarment dahil ang mali siya ay paulit-ulit na paninira at itinuturing na gross misconduct. Mahirap yun, yung paulit-ulit mong tinitira at araw-araw ginagawa mo na lang content sa iyong vlog. Wala ka bang ibang maisip na vlog? Susunod, cyber libel yan. Libelous yan dahil ang paninira ay ginawa sa pamamagitan ng vlog or internet. Yung abogado ay maharap sa kasong cyber libel. Alam naman nating lahat to, di ba? Yung Cybercrime Prevention Act of 2012 under Republic Act 10175 na ipaliwanag natin to sa dati nating mga vlog dito sa aking YouTube channel. Ang parusa para sa libel sa internet ay mas mabigat kaysa sa pangkaraniwang paninira doon sa ilalim ng revised penal code. Dito sa cyber libel, pwede siya makulong at magbayad ng multa. May daños perjuicios yan. Pagdating naman doon sa civil aspect, may parusang sibil, damages. Ang opisyal ng gobyerno ay may karapatang magdemanda ng sibil para humingi ng bayad pinsala o moral damages. Ang layunin nito, bayaran yung lahat ng sakit sa kalooban, sa dibdib, no? Kahihiyan at pinsala sa reputasyon na idinulot ng paninira ng isang bastos na abogado. Ito ay batay sa batas na nagbabawal sa pag-abuso sa karapatan at paninirang puri. So, hindi porket abogado, lahat pwede mo nang sabihin. May hangganan ng pagsasalita, panyero. Ang lawyer-vlogger ay may karapatang pumuna sa mga opisyal na gawain at polisiya ng isang public official. Ngunit kapag ang puna ay naging personal, malisyoso at walang batayan, mawawala ang iyong proteksyon sa ilalim ng ating batas. Yung pag-atake mo sa kapwa-abogado, lalo na sa isang mataas na opisyal ng gobyerno, ay kailangan dumaan sa tamang proseso. Hindi sa pamamagitan ng pang-iinsulto mo at pambabastos mo online. Wala ka nang ginawa kundi gawing content yung tao. Wala ka bang maisip na ibang content sa YouTube vlog mo? Ang presyo ng mali siya ay maaaring ang kanyang lisensya bilang abogado, ang kanyang kalayaan, at ang kanyang pera. Baka maubos yung kinita mo dyan sa YouTube. Hindi basta-basta yan, no? May limitasyon at pwedeng humingi ng katarungan, no? Ang abogadong pilit mong sinisiraan, pilit mong dinudungisan ang dangal,
sa pamamagitan ng paggamit ng internet at ng mga social media platforms. Panyero, kung wala kang kaso, marami sa akin lumalapit, bibigay ko sa iyo para may ginagawa ka. Hindi yung umaga pa lang, tanghali, hapon, hating gabi, nakaharap ka dyan sa cellphone mo o sa laptop or tablet mo at wala ka nang inatupag kundi mag-vlog lang na mag-vlog sa maghapon. Ako nga minsan 2 beses mag-vlog, hindi ko kinakaya minsan eh. Lumalagpas minsan, may isang araw wala. At kaya lang nadadalas ang aking pagbablog ngayon at medyo nabawasan yung aking ginagawa sa opisina. At sinadya ko yan dahil may programa pa ako sa radyo at medyo nag-i-enjoy ako sa pagsasalita sa harapan ng radyo. Pero kung tutuusin, hindi ko kayang mag-vlog kung talagang haharapin ko lahat ang mga obligasyon ko sa aming mga customer, sa aming kliyente, sa aking opisina. So, tigilan ang paninira, tigilan ang panunodya, at baka malagay sa alanganin ang iyong lisensya bilang isang abogado. So, kung ikaw ay may hinanakit, kung ikaw ay naiinggit, kung ikaw ay pakiramdam mo ay nalagpasan ang iyong narating sa buhay ng kapwa mo abogado, abay magsumikap ka sa buhay. No, huwag yung kapag ikaw ay nalalagpasan, nauungusan, ay selos na selos ka. So, huwag ganon, no? Kausapin mo kung may sama ka na loob, iparating mo ang sama na loob, huwag through the social media. Dahil mga personal na bagay yan. Baka mamaya, ikaw din, mapikon sa'yo, kasuhan ka sa Integrated Bar of the Philippines at sa Korte Suprema. Malalagay sa alanganin ang iyong lisensya. So, pag-isipan mo mabuti, no? At sana tumigil ka na sa pangungutya sa iyong kapwa abogado. Pare-pareho tayong mga abogado. Maggalangan po tayo. Marami pong salamat sa inyong lahat.